Nagsisimula ang anime nang makita natin ang isang binata na nagising sa gitna ng isang rancho. Agad natin siyang nakilala sa pangalang Micho na siyang pangunahing tauhan ng ating kwento. Binanggit ng bida na naaalala niyang sinubukan niyang maglaro ng isang MMORPG sa virtual reality at pagkatapos noon, wala na siyang maalala kung ano talaga ang nangyari at sa sandaling iyon ay napagtanto ni Micho na talagang nailipat siya sa loob ng video game, dahil nakikita niya ang kanyang mga estadistika gamit ang kakayahang pagsusuri. Pagkatapos kumuha ng isang pares ng sapatos sa lugar, napansin niyang na-unlock niya ang kakayahan ng magnanakaw at bukod pa rito, sinimulan niyang suriin ang bawat bagay sa kanyang paligid. Sa sandaling iyon nakita natin na nakakita siya ng isang espada na ang pangalan ay Duran at hindi lang iyon, nakahanap din siya ng iba pang mga kagamitan na nagpapalakas sa kanya sa sandaling iyon, dahil sigurado ang binata na nasa loob talaga siya ng isang laro. Sa pagkakataong iyon ay nagpa siya si Micho na lumabas ng rancho at nagtago nang may makita siyang dalawang lalaki na dumaraan. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang grupo ng mga taga-nayon na nagtipon, at sa harap nila ay may mga bandido na tumatakbo papalapit. Agad nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang panig at nagsimulang matalo ang mga taga-nayon, kaya naisip ng bida na maaaring iyon na ang pagkakataon niya para umatake at kaagad, sumugod ang bida sa isang lalaki at sa isang malakas na hiwa ng espada ay nahati niya ang katawan nito. Naisip ng bida na masyadong makatotohanan ang lahat at nablock niya ang atake ng isa pang lalaki, ngunit sa isang saksak ay natapos niya ito at bukod pa rito sa loob ng mahabang oras ay marahas na napatay ng bida ang lahat ng sumalakay na bandido. Pagkatapos suriin ang kanyang mga estadistika ay napagtanto niyang isang antas lamang ang itinaas niya, bukod pa rito ay nagpasalamat sa kanya ang pinuno ng nayon na si Sumara dahil sa pagtulong sa kanila. Inanyayahan pa siya nito sa kanilang bahay upang ipagdiwang ang tagumpay. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Sumara na lahat ng bagay na nasa bodega ay sa kanya na, dahil iyon ang mga kagamitan at armas na dala ng mga bandido kaya't sinuri ng bida ang isang bandana na dala ng isa sa mga magnanakaw, sinabi niyang hindi iyon ang kaparehong suot ng mga lalaki. Kaya sinabi ni Sumara na iimbestigahan niya kung ano ang nangyari sa tunay na bandana at hiniling na manatili muna siya roon para matulog sa araw na iyon. Nagpahinga ang bida at naisip niyang mas mabuti sigurong mag-log out sa laro para makapagpahinga ng totoo, ngunit nang subukan niyang ilabas ang menu para makaalis sa MMORPG ay napagtanto niyang hindi niya ito magawa. Sa sandaling iyon ay natatarante si Micho at napagtanto niyang talagang nadala siya sa loob ng video game. Inilabas pa niya ang kanyang panel at nakita niyang pareho ito sa nasa laro kaya't hindi ito dapat maging totoo, subalit bigla niyang naalala na bago siya pumasok sa virtual reality ay may lumabas na mensahe sa screen na nagsasabing kung pipiliin niyang pumasok, wala nang paraan para makabalik sa totoong mundo. Dahil inakala ng bida na biro lamang iyon at tinanggap niya ang tanong, sa sandaling iyon ay pumasok si Sumara kasama ang isang babae at nagdala sila ng mga bagong damit at sa pagkakataong iyon ay napaisip ang bida at napagtanto na kung talagang nasa ibang mundo siya, ibig sabihin ay nakapatay siya ng maraming totoong tao. Umalis ang dalawang iyon sa silid at naiwan ang bida na nag-iisip tungkol sa nangyari, dahil alam niyang posibleng magpatuloy ang pag-atake ng mga bandido sa mundong iyon at kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa huli ay naisip niya na kung totoo nga ang lahat at kailangan niyang gawin ang lahat para mabuhay, makalipas ang ilang sandali ay dumating si Sumara kasama ang bida at nakita natin na nahuli nila ang taong nagpalit ng bandana ng magnanakaw dahil sa ipinagpapalit nito ang mga iyon. Bukod pa rito ay sinabi ng bida na iyon na nga ang tamang bandana at nakita nating ang lalaki ay bahagi pala ng nayon, kaya mukhang paparusahan siya ni Sumara dahil sa kanyang panlilinlang at sa sandaling iyon, nagsimulang magpalabas ng mahika ang lalaki at nakita natin na mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang isang card na nagpapakita ng ranggo ng tao. Bukod pa rito ay itinalaga agad sa kanya ang ranggong alipin at nagulat ang bida nang marinig ito at ipinaliwanag ni Sumara na ang mga magnanakaw na nahuli sa nayon ay ginagawang alipin at ibinibenta, at kalahati ng halagang ibinayad sa kanila ay ibinibigay sa biktima. Samantala ang natitirang bahagi ay ibinibigay sa pamilya ng namatay o napinsalang tao bilang kabayaran sa pagkawala ng isang mahal sa buhay na nagbibigay ng kita. Sa sandaling iyon ay naisip ni Mitso na napakalupit ng sistemang umiiral sa mundong ito, dahil hindi niya inaasahan ang ganoong kabigat na parusa. Ibinigay ni Sumara ang ilang card na tinatawag na intelligence card at malinaw na ibinigay iyon kaugnay ng mga bandido.
dahil ang ilan sa kanila ay hinahanap at maaaring makapagbigay ng gantimpala sa bida at sa huli, sinabi ni Sumara na may himpilan ng mga kabalyero sa lungsod ng Valle at maaari siyang pumunta roon upang kunin ang kanyang gantimpala. Idinagdag din niya na kinabukasan ay magkakaroon ng pista at makakatulong ito sa Prota upang maibenta ang lahat ng nakuhang bagay. Kinabukasan ay nakita natin ang bida na bumiyahe sakay ng kariton habang iniisip na ibinigay ni Sumara ang lahat ng kanyang kailangan at nakaramdam siya ng lungkot sa nangyari sa lalaki. Sa sandaling iyon ay nasisilayan natin ang napakalaking lungsod ng Vale at pagdating doon ay naisip ng bida na masigla ang lugar dahil ang mga tao roon ay aktibo at masisipag. Ipinaliwanag ng kasama niya na ang pamilihan ay nagbubukas tuwing 5 araw at dahil dito ay dumarating ang mga tao mula sa kalapit na mga lungsod upang magbenta at bumili ng mga gamit. Pagdating sa himpilan ng mga gwardya ay nakita natin na medyo may pagkamayabang ang babaeng sumasalubong sa kanya, matapos suriin ang intelligence card at napatunayang maayos ang lahat at ibinigay sa kanya ang kanyang gantimpala. Umalis agad ang bida at habang naglalakad sa daan, pinaalalahanan siya ng kasama na huwag masyadong mapagmasid dahil dumaraan sila sa isang maralitang lugar at ayaw nilang makatawag ng pansin at sa sandaling iyon, medyo naging labis ang reaksyon ng bida nang marinig na maraming mapagbigay na babae sa lugar at di nagtagal ay nakarating sila sa isang malaking bahay na tila tahanan ng mga alipin. Pagpasok sa loob ay nakilala natin ang may-ari na nagngangalang Allen. Humingi ito ng paumanhin sa pagkaantala dahil may lumitaw na labyrinth malapit sa lungsod at agad silang naupo upang makipag-usap, dahil nais ibenta ng bida at ng kanyang kasama ang isang taong nahuli nila bilang alipin, na tumutukoy sa lalaking nagnakaw ng bandana. Nagkaroon sila ng kasunduan at ibinigay ng bida ang kalahati ng kabayaran upang maibigay sa pamilya ng lalaki. Matapos magpaalam sa matanda ay naisip ni Mecho na wala na siyang kakilala sa lugar na iyon at gayunpaman, naputol ang kanyang pag-iisip nang muling bumalik si Allen at hiniling na pumasok siya upang pag-usapan ang ibang bagay. Pagpasok ay sinabi ni Allen na alam niyang isa siyang uri ng adventurer at tinanong kung interesado siyang bumili ng isang tao. Kinabahan ang bida nang marinig na inalok siya ng isang alipin ngunit alam niyang karaniwan ito sa mundong iyon, lalo na't sila mismo ay kakabenta lamang ng isa. Binanggit pa ni Allen na nagbebenta rin sila ng mga babaeng nagbibigay ng aliw. Sandaling nag-isip ng masama ang bida kaso tumanggi rin siya at maya-maya ay dumating ang isang katulong upang maghatid ng tsaa at nakilala natin siya bilang si Roxanne. Napansin ng bida ang kahanga-hangang pangangatawan ng dalaga at hindi niya maiwasang mamangha sa kanyang hitsura. Napansin ni Allen na tila nakatawag pansin ang dalaga sa bida at ipinaliwanag niya na alipin si Roxanne at siya ang pinakapaborito sa lugar, kaya kung gugustuhin ay maaari niya itong bilhin. Tinanong ng bida kung talagang tapat ang mga alipin sa kanilang amo, kinumpirma ito ni Allen at sinabi na hindi nila maaaring iwan ang kanilang amo maliban na lamang kung may testamento o kung susubukan nilang tumakas at kung mangyari iyon, maituturing silang bandido at maaari silang patayin ayon sa batas ng mundong iyon. Idinagdag din ni Allen na kabilang si Roxanne sa tribo ng mga lobo, dahil isa siyang babaeng may katangiang hayop at isa ring mandirigman na maaaring maging kapakipakinabang kung nanaisin niyang pumasok sa labyrinth at sa huli, sinabi niya na napakabait at magalang ng dalaga at bukod pa sa iba pang katangian, kaya maaari siyang maging napakahusay na tagapagsilbi para sa bida. Upang lalo pang maakit ang bida ay sinabi ng lalaki na marami silang maaaring gawin at marami pa siyang mayaalok, dahil hindi pa ito nagkaroon ng lalaki noon at sa mundong iyon ay wala raw sakit na naipapasa sa pagitan ng tao at mga taong may katangiang hayop. Matapos banggitin ang lahat ng maaaring mangyari ay naging tuso ang pag-iisip ng bida, dahil naisip niya na kung hindi niya ito bibilhin ay may iba na maaaring gumawa nito kaya't sa huli ay tinanong niya ang presyo at sinabi ng lalaki na ito ay nagkakahalaga ng 600,000 Nors. Gayunpaman ay bibigyan siya ng diskwento at magiging 423,000 Nors na lamang at pagkatapos ng mahabang pag-uusap, lumabas sila at nasalubong nila ang dalaga at lalo pang nabighani ang bida dahil alam niyang hindi na siya makakatanggi. Sinabi ng lalaki na may 5 araw siya upang makuha ang pera at matapos makausap ang dalaga, umalis ang bida at inisip na gagawin niya ang lahat upang makakaipon ng halaga at sa pagbabago ng eksena. Inisip ng bida kung ano ang magiging itsura ng isang mundo na puno ng mga waifu bilang asawa, at nakita pa natin na tila nasa panaginip siya kasama ang mga ito. Si Micho ay nasa dating nayon kung saan siya unang lumitaw at ipinakita ng bida ang rancho na kanyang pinagmulatan,
At malinaw na ang nayon ay isang lugar na agrikultura at nakilala nila ang isang binata at ibinigay ng bida ang kanyang espada dito dahil sa nagtatanim ito, naisip niyang makakatulong iyon upang maaalagaan ang kanyang ina, lalo na't sinabi ng binata na namatay na ang kanyang ama. Masayang umalis ang binata matapos matanggap ang regalo, samantala ay humingi ng paumanhin ang bida kay Roxanne dahil ibinigay niya ang espadang ipinagkaloob nito at tinanong ng mga dalaga kung kilala nila ang ama ng binata, subalit inisip ng bida na pamilyar ang pangalan nito. Pagbalik sa kasalukuyan ay nakita natin na may 33 gintong barya ang bida na katumbas ng 330,000 nars, at kahit idagdag pa ang iba niyang pera ay kulang pa siya ng 70,000 nars at naalala ng bida ang sinabi ni Allen na ang mga halimaw sa labyrinth ay naglalaglag ng mga bagay na maaaring ibenta ng mga adventurer, ngunit kailangan ng malaking swerte upang makakalikom ng malaking halaga. Tinanong ng bida kung mas mabuti bang maging bounty hunter at manghuli ng mga bandido, ngunit hindi ito inirekomenda dahil napakadelikado sapagkat kadalasang inuuna ng mga bandido na patayin ang mga bounty hunter, kaya sinabi sa kanya na mas mabuti pang pumunta sa labyrinth kahit na mas matagal ito. Sa kasalukuyan, naisip ng bida na may 5 araw pa siya upang makakalikom ng pera kaya't posibleng pumunta siya sa labyrinth habang sinusuri ang kanyang espada, dahil malakas ito at maaaring may gustong umagaw nito. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta ang bida sa pamilihan upang maghanap ng sandata na maaaring gamitin bilang panakip sa kanyang tunay na espada. Dumating si Mecho sa isang tindahan ng armas at nakita niyang may isang sandata na may bakanteng puwang, na nangangahulugang maaari niya itong lagyan ng anumang pagpapalakas na nais niya. Dumating ang nagbebenta at binili ng bida ang sandata kasama ang iba pang kagamitang baluti. Pagkaraan ay naghanap ang bida ng labyrinth at nakita niya ang isang grupo ng mga adventurer na dumating gamit ang kakayahang teleportation na tinatawag na Gade. Napansin niyang may kasama silang isang mage at sa pagsunod sa kanila ay natuklasan niya ang pasukan ng labyrinth. Pagkatapos maghanda ay tuluyan ng pumasok ang bida sa loob at habang naglalakad ay napagtanto niya na ang kanyang sandalyas ay nagbigay sa kanya ng kakayahang magnakaw, at pagpasok sa labyrinth ay na-activate ang isang klase na tinatawag na explorer. Napansin din niyang mayroon na siyang inventaryo at isang kakayahang magbalik sa simula. Sinubukan niyang lumabas ngunit hindi niya ito magawa at naisip kung anong uri ng kakayahan ang ginamit ng grupo ng mga adventurer, kaya nagpa siya na lamang siyang maglakad sa loob. Di nagtagal ay nakatagpo siya ng isang halimaw na anyong puno, ngunit sa isang hiwa lamang ay natalo niya ito at agad ding lumitaw ang isa pang halimaw at ginamit niya ang isang kakayahan na nagpapabagal sa kalaban, at nang hindi nag-aatubili ay pinatay niya rin ito. Sa sandaling iyon ay nagsimulang malungkot ang bida at inisip niyang maaaring dahil ito sa paggamit ng mahika, kaya naisip niya na marahil ang kanyang espada ay sumisipsip ng mana, kaya sinubukan niyang huwag gumamit ng mahika at tapusin ang mga kalaban gamit lamang ang espada. Makalipas ang ilang oras ay pumunta ang bida sa guild ng mga adventurer upang ibenta ang lahat ng mga sanga na kanyang nakolekta. Tumanggap siya ng bayad na 233 nars at pagbalik sa tinuluyan ay labis siyang nababalisa dahil napagtanto niyang hindi ganoon kadali na makakalikom ng pera upang mabili ang dalaga, kaya natulog siya at inisip na kinabukasan ay mas magtatagal siya sa labyrinth upang mangolekta. Kinaumagahan ay napakaaga niyang nagising upang pumunta sa labyrinth at gumamit siya ng isang kakayahan na direktang nagdala sa kanya sa unang palapag ng lugar, matapos talunin ang ilang halimaw ay marami siyang nakuhang mga sanga. Gayunpaman, napagtanto niyang kung magpapatuloy siya sa ganoong paraan ay aabutin siya ng 700 oras upang makuha ang kulang na 70,000 nars, kaya alam niyang kailangan niyang bumaba sa mas mababang antas ng labyrinth. Sa sandaling iyon ay nakita ng bida ang isang maliit na pinto at nagpasya siyang pumasok dahil inakala niyang may kayamanan doon, ngunit isa pala itong pugad ng mga halimaw at napatay niya ang ilan sa mga ito subalit tinamaan din siya at kinabahan ang bida. Naisip niyang kailangan niyang gumawa ng paraan o mapapatay siya. Habang pinapatay niya ang ilan sa kanila ay bahagyang nabawasan ang kanyang kapangyarihang mahika at dahil dito ay muli siyang tinamaan, nagpasya siyang pumwesto sa isang sulok upang mas madali niyang mapatay ang mga ito at matapos ang mahabang laban ay tuluyan niyang natalo ang lahat. Matapos tipunin ang lahat ng mga sanga na iniwan ng mga halimaw, lumabas siya at inisip na dahil ito sa kanyang espada na may kakayahang sumipsip ng buhay kaya siya nakabawi, at naisip niyang oras na upang umuwi. Gayunpaman, habang siya ay pabalik ay nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagtipon at pagdating niya ay nalaman niyang may isang bandido na napatay,
Inisip ng lalaki na marahil ito ay paghihiganti dahil dati ay may grupong bandido na nanggugulo sa isang nayon. Ngunit hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nangyari at ang alam lamang nila ay may ilang kasamahan ng mga bandido ang napatay. Naisip ng bida na maaaring iyon ang mga bandido na kanyang natalo, dahil may nagsabi na bumalik ang grupo sa nayon upang maghihiganti. Binanggit din ng isa na naputol ang braso ng bandido at alam nilang isa itong bandido dahil hindi nawawala ang intelligence card kapag namatay, kaya kinuha nila ang braso upang ipakita sa himpilan ng mga gwardya. Pag-alis sa lugar ay naisip ng bida na kung isa sa pagsapalaran din niya ang kanyang buhay sa labyrinth, mas mabuting gawin niya ito sa paraang mas makakapagpalapit sa kanya kay Roxanne kaya't wala na siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin at maging isang manghuhuli ng may gantimpala. Dahil alam niyang sa paraang ito ay mas mabilis siyang makakakuha ng malaking pera. Makalipas ang ilang oras ay naisip ng bida na kung manghuhuli siya ng mga bandido ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong tulad sa nayon, dahil ngayon ay haharap siya sa maraming bandido ng sabay-sabay at wala siyang magiging distraction. Kaya naitanong niya sa sarili kung kakayanin ba niya gamit ang kanyang mga kakayahan, sinuri niya ang kanyang mga kakayahan at napagtanto niyang marami siyang na-unlock, kabilang ang mga kakayahan sa pakikipaglaban at pagiging mandirigma. Kinabukasan gamit ang kanyang kakayahang pagsusuri ay sinimulan niyang tingnan kung may bandido sa pamilihan, dahil ito ay isang kalamangan na hindi taglay ng lahat sa mundong iyon at nang wala siyang makita, naalala niya ang sinabi ng lalaking nagdala sa kanya sa lungsod na hindi pumapasok ang mga bandido sa maralitang lugar. Gumamit siya ng bagong kakayahang gate upang makarating doon at pagdating ay napansin niyang mabaho ang lugar at ang mga tao ay naghihirap sa gutom at sakit, ngunit nang wala siyang makitang bandido ay agad siyang umalis gamit ang gate dahil hindi niya matiis ang amoy. Makalipas ang ilang oras ay napansin ng bida na kapag ginagamit niya ang kanyang mga kakayahang mahika ay hindi na gaanong nababawasan ang kanyang mana, at kapag nauubos ito ay nakakaramdam siya ng lungkot. Ngunit ngayon ay hindi na ganoon kalaki ang epekto at inisip niyang marahil ay dahil ito sa pagtaas ng kanyang antas matapos pumunta sa labyrinth. Makalipas ang ilang oras ay nagpasya siyang pumunta sa gabi at pinahiram siya ng may-ari ng tinutuluyan ng isang maliit na lampara. Paglabas at pagsusuri sa paligid ay napagtanto niyang wala talagang bandido roon at gayunpaman, napunta siya sa isang lugar na maraming mga babaeng nagbibigay ng aliw dahil isa itong red light district. Naisip ng bida na ibang-iba ang lugar kapag gabi at habang naglalakad siya ay may maraming babaeng nagtangkang akitin siya, ngunit iniisip niya na walang mas hihigit pa sa kagandahan ni Roxanne at bigla niyang napansin ang isang lalaki at matapos suriin ay napagtanto niyang isa itong bandido. Sinundan ito ni Micho at nakita niyang nakarating ito sa gitna ng maralitang lugar kung saan may grupo ng mga bandido. Naisip ng bida na kung doon sila nagtitipon ay marahil iyon ang kanilang bantay o base. Lumapit si Micho upang makinig at nalaman niyang pinag-uusapan nila ang mga lalaking kanyang pinatay. Alam niyang kailangan pa niyang magsiyasat tungkol dito, ngunit kailangan niyang magmadali dahil 2 araw na lamang ang natitira upang makakalikom ng pera at binanggit ng bida na mas naunawaan na niya kung paano gumagana ang mga maralitang lugar sa lungsod, dahil ang red light district ay laging may mga kliyenteng nanonood sa mga babae at pagkatapos magsara ay saka lumalabas ang mga bandido. Bukod pa rito ay naglasing sila at bumubuo ng kani-kanilang grupo at nagagawa ng teritoryo. Sa huli ay nalaman niyang iniiwasan ng mga banda ang direktang pagsasalubong, kaya kung magawa niyang lipulin ang isang grupo ay hindi makialam ang iba. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang bida sa tinutuluyan at sinalubong siya ng may-ari na si Vale. Inanyayahan siya nito na maghapunan at inisip na tuwing gabi ay pumupunta ang bida sa labyrinth at gayunpaman, tinanong siya tungkol sa isyo ng mga bandido. Sinabi ni Vale na may alam siya sa tunay na nangyari dahil kamakailan ay lumipat ng panig ang leader ng isang grupo at pinalayas siya ng dati niyang pangkat. Idinagdag pa niya na ang bandido na natagpuang patay ay kabilang sa grupong nagwagi at kumokontrol sa lungsod, at may alitan talaga sa pagitan ng mga banda. Ayon sa kanya ay may plano ang isang grupo na lipulin ang kabila at palalabasin na ang mga pinatalsik na bandido ang may gawa. Matapos ang mahabang usapan ay natulog ang bida ngunit nagsimulang mangarap tungkol sa mga gagawin niya kapag nabili na niya si Roxanne. Pagkalipas ng ilang oras ay naghanda ang bida upang manghuli ng mga bandido. Nilapitan niya ang isa sa kanila at inalok na ibenta ang isang bandana kapalit ng impormasyon. Sinabi ni Micho na nais niyang malaman ang tungkol sa bandido na si Hugo na siya niyang napatay. Sagot ng lalaki ay kamakailan lamang itong pinatay at dahil gusto pa ng bida ng dagdag na impormasyon,
sinabi ng bandido na hintayin siya at tatanungin niya ang iba at binanggit din niyang natutulog ang kanilang pinuno at hindi pa sila maaaring mag-usap ng maayos, ngunit pinapasok pa rin niya ang bida sa silid upang kunin ang pera para sa bandana. Napansin din ng bandido na may dala itong espada at nang hilingin niyang makita ang bandana at inilabas ito ng bida, bigla siyang inatake ngunit mas mabilis ang bida at naiwasan ang suntok at inamin ng bandido na pinalayas siya ng kalaban na grupo, nabigo siyang salakayin ng isang nayon kaya tinuring nilang walang silbi si Hugo. Ipinakita rin niya ang espadang nakuha niya at sinabi na kukunin niya ang bandana upang lumakas pa. Naunawaan ng bida ang balak nito kaya't inilagay niya ang bandana sa ibabaw ng apoy at nang subukan ng bandido na kunin ito upang hindi masunog, mabilis na inilabas ng bida ang kanyang tunay na espada at sinaksak ito sa likod, dahil kaya niyang itago at ilabas ang kanyang tunay na sandata anumang oras. Matapos mapatay ang lalaki ay pinutol niya ang kamay nito upang makuha ang intelligence card at nagtungo sa ibang silid. Doon ay may iba pang mga bandido at isa-isa niya silang pinatay at may isa na nakarinig ng ingay at umatake sa dilim, ngunit hinintay lamang siya ng bida at sinaksak sa dibdib. Matapos makuha ang mga kamay ng mga bandido at nakita niya mula sa bintana na marami pang paparating, kaya nag-teleport siya patungo sa labyrinth at sa sandaling iyon ay nakaramdam ng pagkakasala ang bida dahil sa pagpatay sa maraming tao, lalo na't hindi pa siya nakagawa ng ganoong bagay noon. Inisip niyang baka dahil sa sobrang paggamit ng mahika kaya siya nalulungkot, kaya pumatay siya ng isang halimaw upang subukang mawala ang pakiramdam, ngunit kahit lumabas na siya sa labyrinth makalipas ang ilang oras patuloy pa rin ang kanyang pagka-guilty. Gayunpaman, alam niyang sa mundong iyon ay hindi ipinapataw ang batas laban sa mga pumapatay ng bandido, dahil legal na pinahihintulutan ang pagpatay sa kanila ng walang parusa at makalipas ang ilang sandali, naghugas siya ng mukha sa kanyang silid at inisip kung paano niya ibibigay ang intelligence card. Dahil kapag sabay-sabay niyang ibinigay ang mga ito ay maaaring mahalatang isa siyang manghuhuli ng may gantimpala, sa huli ay inisip niyang wala na siyang pakialam basta mabili niya si Roxanne. Kinabukasan ay dumating ang huling araw para bilhin ang dalaga. Pumunta ang bida sa himpilan ng mga gwardya kaso kinabahan at hindi alam kung paano ibibigay ang mga card at naisip niyang baka dapat magsuot siya ng maskara upang hindi makilala, ngunit nakita niya ang isa sa mga kabalyerong una niyang nakilala. Maingat niya itong tinawag at sinabi na may ilang bandido ang naghanap sa kanya at sila ang napahamak. Sinuri ng gwardya ang card ng bida at nang makitang maayos ang lahat at kinuha ang mga intelligence card ng mga bandido at sinabing maghintay siya habang tinitiyak ang detalye. Medyo nakahinga ng maluwag ang bida at makalipas ang ilang minuto ay bumalik ang gwardya at sinabi na kumpirmadong mga bandido nga ang mga iyon, bukod pa rito dahil may gantimpala ang dalawa sa mga bandido ay binigyan nila ang bida ng isang supot ng pera. Umalis siya at sa isang eskinita ay binilang ang mga barya at natuwa nang malaman na sapat na ang pera upang mabili ang dalaga. Makalipas ang ilang sandali at nagtungo siya kay Allen at ibinigay ang kabuuang halaga. Ipinahayag ni Allen na alam niyang magtatagumpay ang bida. Kinuha nito ang pera at sinabing kukunin na ang dalaga at pagkaraan ng ilang minuto ay dumating ang dalaga, ngunit hindi ito mukhang masaya at sinabi nitong kailangan niyang humingi ng tawad at nalito ang bida at inisip na baka naloko siya. Inamin ng dalaga na alam niyang babalikan siya ng bida subalit minsan ay nagduda siyang baka hindi ito dumating, kaya nagmakaawa siyang patawarin siya dahil siya ay mapagpakumbaba at mabait. Iginiit ng bida na ayos lamang iyon at masaya siya na nasa tabi na niya ang dalaga. Lumapit ang dalaga sa kanya at sinabi ni Allen na dapat nilang ipagdiwang ang kontrata. Hiningi ni Allen ang kanilang intelligence card upang mailipat ang pagmamayari at saglit na nag-isip ang bida kung itutuloy pa ba niya, ngunit dahil sa kagandahan ng dalaga ay hindi na niya napigilan ang sarili. Matapos suriin ang mga card ay lumitaw na ang dalaga ay opisyal nang nakatala bilang alipin ng bida at siya naman ang nakalagay bilang may-ari. Binati ni Allen ang bida sa pagbili at natuwa si Mecho na sa wakas ay kanya na ang dalaga. Pagkatapos nito ay bumalik ang bida kay Vale at sinabi na mula ngayon ay kakailanganin niya ng pagkain para sa dalawa at isang dobleng kama. Pagdating sa silid ay napansin niyang mas malaki ito at halatang labis na kinakabahan ang dalaga at upang mabasag ang katahimikan, napansin niya ang mga tainga nito at humingi ng pahintulot na hawakan ang mga ito. Nang gawin niya ito ay napansin niyang napakalambot at tinanong ng dalaga kung dapat ba siyang tawaging amo at tinanggap iyon ng bida. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at sinabi na galing siya sa isang malayong lugar at nais niyang malaman ang tungkol sa kultura ng lugar.
Ipinaliwanag din niya na sasama ang dalaga sa mga labyrinth upang makikipaglaban, dahil isa rin itong mandirigma at habang inaayos ng dalaga ang kanyang damit ay napansin ng bida na wala itong sapatos kaya ibinigay niya ang sarili niyang pares, at nakita na ang mga kagamitan sa mundong iyon ay umaangkop sa may suot. Maya-maya ay niyakap niya ito mula sa likuran at tahimik na tinanggap ng dalaga ang kilos dahil iyon ang papel niya bilang alipin. Lumabas sila upang maghanap ng kagamitan at sinabi ng bida na kailangan niyang bilhan ito ng kalasag dahil may mga espada na siya. Pumunta sila sa isang tindahan ng armas at pumili ang dalaga ng kalasag at iba pang gamit. Pagkatapos ay naghanap sila ng materyales para sa isang kapa at sinabi ng bida na maaari nitong piliin ang anumang gusto. Inabot sila ng matagal sa pagpili ng mga damit, ngunit hindi ito ininde ng bida dahil humahanga siya sa kagandahan ng dalaga. Tinanong siya ng dalaga kung alin sa dalawang kasuotan ang mas bagay at kinabahan ang bida sa pagpili at nang makapili siya, tinanggap iyon ng dalaga at nasiyahan sa desisyon at sinabi pa ng bida na maaari siyang humiling ng kahit ano dahil araw iyon ng pagdiriwang. Nahihiya na banggitin ng dalaga na kailangan niya ng panloob na kasuotan, saglit na napaisip ang bida kaso sinabi niyang maaari niyang bilhin ang lahat ng kailangan niya at matapos ang ilang oras ng pamimili ay bumalik sila sa kanilang silid. Inanyayahan siya ng bida na maupo sa kama kaso umupo ito sa sahig. Sinabi ng bida na hindi siya amo na ituturing siyang parang hayop at mula ngayon ay magkasama silang matutulog at nang yakapin niya ito, lalo itong kinabahan at iginiit na mas mabuting linisin muna ang espada. Napansin na seryoso ang dalaga pagdating sa mga sandata at sa pakikipaglaban at ginamit niya ang lumang tela upang linisin ang mga kagamitan. Maya-maya ay nagpasya silang kumain at habang nagpapalit ng damit ang dalaga ay umiwas ng tingin ang bida dahil kinakabahan siya. Matapos magpalit ay ginamit ng dalaga ang tela at langis ng olibo upang mapakinis ang mga espada upang magmukhang bago. Makalipas ang ilang oras ay nagdala si Vale ng mainit na tubig para sa kanila, sinamantala ito ng bida at hiniling sa dalaga na kuskusin ang kanyang likod at pumayag naman ito ng walang pag-atubili. Habang kinukuskus ng dalaga ang kanyang likod, tinanong siya ng proto kung nakagamit na ba siya ng bathtub at medyo nalungkot ang dalaga dahil bilang alipin, siya lamang ang naghahanda ng mainit na tubig para sa iba at alam niyang ang mga bathtub ay para lamang sa mayayaman. Sinabi ng bida na siya naman ang magkuskos ng likod nito at walang pag-alinlangang naghubad ang dalaga sa harap niya. Bagamat hindi ito ipinapakita sa anime ay malinaw na kinabahan ang dalaga at napansin ng bida na may buntot ito sa likod, at noong una ay inakala niyang bahagi lamang iyon ng kanyang buhok. Sa sandaling iyon ay halos mawalan ng kontrol ang bida sa sarili, ngunit agad siyang natauhan at naisip na hindi niya dapat abusuhin ang tiwala ng dalaga, kaya tinanong niya kung maaari ba niyang linisin ang buntot nito. Pumayag ang dalaga at nang tanungin kung kaya ba nitong igalaw iyon ng kusa, sinabi nitong gumagalaw lamang ito kapag siya ay masaya at wala siyang kontrol dito, na lalong naguluhan ang bida sa sagot na iyon. Maya-maya ay tinulungan nila ang isa't isa sa paghuhugas ng buhok, ngunit kinailangan ng bida na magpigil upang hindi lumampas ang kanyang kilos at hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga at lalo itong kinabahan. Sinabi nitong magsusuot na siya ng damit, ngunit hiniling ng bida na manatili muna ito at sumama sa kanya sa kama at mula roon ay naging mas malapit sila sa isa't isa bagamat hindi ito ipinapakita sa anime. Kinabukasan, nagising ang dalaga at hinalikan ang bida dahil inutusan niya itong bigyan siya ng halik tuwing umaga at napansin ng bida na kailangan nilang gumawa ng ibang bagay, kaya binanggit niyang pupunta sila sa labyrinth. Habang nagbibihis ay sinabi ng proto kay Roxanne na nais niyang makakuha ng mga kristal upang ma-enchant ang kanilang kagamitan, ipinaliwanag ng dalaga na makakakuha sila ng ganoong kristal sa labyrinth at maaaring ipa-enchant ito sa mga duwende. Ngunit bihira raw tumanggap ng gawain ang mga ito at hindi madaling pagkatiwalaan, dahil minsan ay sinasabing nabigo ang pagsasanib ng enchant at ibinebenta lamang ang mga kristal, kaya naisip ng bida na kailangan nilang maghanap ng mapagkakatiwalaang panday. Habang palabas sila ay nakita ng bida ang dalaga at namangha sa kanyang anyo, ibinigay niya rito ang isang baluti na gawa sa balat at nang isuot ito ay napansin niyang masyado itong masikip at lalo pang naipakita ang hugis ng katawan nito, kaya naisip niyang mas mabuting huwag na lamang itong isuot. Paglabas ay ginamit ng bida ang gate upang dalhin silang dalawa sa labyrinth. Nagulat ang dalaga dahil hindi alam ng lahat ang kakayahang ito at ipinaliwanag ng bida na nasa unang palapag sila ng labyrinth, at lalo itong namangha dahil hindi lahat ay kayang gumamit ng gate.
Sinabi ni Roxanne na may mga halimaw na malapit dahil may matalas siyang pangamoy. Natuwa ang bida at hiniling na sabihan siya tuwing may halimaw sa paligid at humingi ang dalaga ng isang kristal na mahika upang maipon ang asensya ng mga halimaw dahil iyon ang pinakamahalaga, ngunit nadismaya ang bida dahil hindi niya ito alam. Sinabi niyang wala pa siyang kristal kaya bibili sila sa guild pagkatapos. Pinuntahan nila ang halimaw at sa isang hiwa lamang ay napatay ito at namangha ang dalaga at sinabi niyang hindi niya inaasahan ang mas mababa sa kanyang amo. Matapos ang mahabang oras ng pakikipaglaban, nakapatay pa sila ng iba pang halimaw at bumalik sa bahay at agad pinuri ng bida ang dalaga sa mahusay na ginawa nito, sinabi nitong dati siyang baguhan sa isang pangkat. Habang nakaupo sila sa kama at nag-uusap at marahan na hinawakan ng bida ang mga tainga nito, iginiit ng dalaga na magaan sa pakiramdam ang paghawak niya at napansin ng prota ang lambot nito at naalala niya ang isang bagay kaya't tinanong kung may nagbebenta ba ng mochi sa lugar, ngunit hindi ito naintindihan ng dalaga at sinabi na sa mga baybayin ay may nagbebenta ng pritong isda at iba pang pagkain. Pagkatapos ay tinanong siya ng dalaga kung balak ba niyang bumalik sa kanyang sariling bayan balang araw, ngunit dahil hindi alam ng bida kung paano makakabalik at iginiit niyang balak niyang manatili roon, bahagyang nag-alala ang dalaga dahil karaniwan na kapag umalis ang amo ay ibinebenta ang alipin. Ngunit tiniyak ng bida na hindi iyon mangyayari at nais niyang makasama siya habang buhay, at sabay na samantalahin ang kanilang lakas upang masulit ang mga pakinabang sa labyrinth, idinagdag din niya na maaaring magdagdag pa sila ng ibang kasapi sa grupo sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta ang bida sa guild ng mga adventurer at bumili ng 2 kristal na walang laman na mahika. Pagbalik kay Roxanne ay ipinaliwanag ng dalaga na nagbabago ang kulay ng kristal depende sa dami ng mahika na naiipon, kapag nakapatay ng 10 halimaw ay nagiging pula ito at kapag 100 ay nagiging lila. Tinanong ng bida kung may hangganan ba ito, at sinabi ng dalaga na may mga tsismis na nagiging puti ang kristal kapag umabot sa 1,000,000 halimaw ang napatay at napakamahal nito, gayunpaman ay karaniwang ibinebenta ang kristal kapag umabot sa humigit kumulang 10,000 halimaw ang napatay. Makalipas ang ilang oras, nasa loob na sila ng labyrinth at iminungkahi ni Roxanne na umakyat sila sa mas mataas na palapag dahil masyadong mahina ang mga halimaw sa kasalukuyang antas. Binanggit din niya ang paniniwala ng mga tao na ang mga labyrinth ay parang mga halimaw na gumagamit ng iba pang halimaw, upang akitin ang mga tao at pakainin ang sarili nito kapag may namamatay sa loob. Tinanong ni Micho kung paano matatapos ang isang labyrinth at sinabi ng dalaga na kailangan nilang talunin ang mga boss sa bawat palapag. Nagpatuloy silang pumatay ng mga halimaw ngunit nang subukan ng bida na gumamit ng mahika ay hindi ito gumana dahil kulang ang kanyang kapangyarihan. Napansin niyang naging pula na ang kanyang kristal, ngunit nanatiling itim ang kay Roxanne dahil ang taong nagbibigay ng huling atake ang nakakatanggap ng mahika at napagtanto ni Micho na may kakayahan siyang pinabilis na kristal, na nagbibigay sa kanya ng mas maraming mahika sa bawat halimaw na mapapatay. Matapos ang ilang laban ay naging lila ang kanyang kristal at namangha si Roxanne sa bilis nito, habang sinusuri ang kanyang menu at natuklasan ng bida ang opsyon para sa configuration ng grupo. Nang i-activate niya ito ay nakita niya ang mga estadistika ni Roxanne at napansin na maaari silang mag-unlock ng mga kakayahan ng sabay. Tinanong niya kung may mahika ng pagpapagaling at sinabi ng dalaga na mayroon, ngunit kadalasang nakukuha ito ng mga pari sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng walang sandata, kaya't ipinahiram niya kay Roxanne ang espada at sinubukan nilang mapabagsak ang isang halimaw gamit ang mga kamay bago tapusin ng bida. Dahil mababa ang pagtaas ng estadistika ay binawasan niya ang lakas ng kanyang espada upang mapahina ang halimaw at tapusin ito sa pamamagitan ng atake. Matapos ang ilang pagsubok ay nagtagumpay siya at na-unlock ang kakayahan ng pagpapagaling, nang gumaling ang maliit na sugat sa kanyang mukha. Sinabi rin ng bida na maaari niyang baguhin ang klase ni Roxanne at ginawa niya itong monghe kahit dati na itong mandirigma. Nagulat ang dalaga ngunit ipinaliwanag ng bida na dahil sa configuration ng grupo ay kaya niyang kontrolin ang kanilang mga estadistika, hiniling niyang huwag itong ipagsasabi. Kinagabihan, bumalik sila sa bahay at pinuri ang isa't isa sa kanilang ginawa sa labyrinth at muling naging malapit ang dalawa at kinabukasan, bumalik sila sa labyrinth at natagpuan ang kanilang sarili sa harap ng isang malaking pinto. Sa sandaling iyon ay sinabi ng dalaga na ang pintong iyon ay isang waiting room dahil sa kabilang panig ay naroon ang boss ng palapag, labis ang motibasyon ng bida at iginiit niyang oras na para tapusin ito, kaya agad siyang pumasok nang hindi na nag-atubili.
Pagpasok nila ay ipinaliwanag ng dalaga na kung suswertehin sila ay maaaring makakuha ng kagamitan, dahil ang pinto ay hindi nagbubukas kung may ibang grupo pa sa loob at kapag namatay ang isang grupo roon, maaaring kunin ng iba ang kanilang kagamitan. Naghanda ang bida at napansin niyang tila ordinaryong silid lamang iyon, ngunit biglang nabuo sa harap nila ang isang napakalaking halimaw na anyong puno at agad sumugod si Roxanne at napansin ng bida na kahit tamaan ito ay hindi umatras ang halimaw. Hinintay niya ang tamang pagkakataon at matapos ang ilang tama ay naputol niya ito sa dalawa. Napansin niyang mahusay gumalaw si Roxanne at inisip na marahil ay dahil ito sa kakayahan ng kanyang Beast Warrior class. Nakakuha ang dalaga ng isang dahon mula sa halimaw at nagkaroon siya ng klase ng herbal, kaya't maaari na siyang gumawa ng gamot gamit ang mga halaman. Tinanong ng bida kung paano gumagana ang kanyang beast attack at ipinaliwanag nitong pinapalakas nito ang kanyang mga atake ngunit kailangan ng pagbigkas ng mahika, kaya iniiwasan niyang gamitin ito upang hindi bumaba ang kanyang bantay. Pagdating sa ikalawang palapag, tinanong ng bida kung maaari ba nilang talunin muli ang boss sa unang palapag upang makuha rin niya ang herbal at ipinahayag ng dalaga na maaari at bumalik sila at sa pagkakataong ito ay sinubukan ng boss gumamit ng mahika, ngunit nasipsip iyon ng espada ng bida. Nang umatake ang halimaw ay pinrotektahan siya ni Roxanne at tinapos niya ito sa isang saksak, matapos kunin ang dahon ay nagkaroon din siya ng herbalaria at ginamit ito upang gumawa ng mga maliit na bola na gamot laban sa lason, kaya napagtanto niyang may mga halimaw na may lason. Pagkatapos ay pumunta sila sa guild upang bumili ng mga gamot para sa emerhensya, napansin ng bida na hindi gumagana ang kanyang 30% na diskwento sa guild, marahil dahil sa kanilang sistema ng pagkalkula at matapos bumili ay bumalik sila sa labyrinth upang tuklasin ang ikalawang antas. Nakita nila ang isang puno at isang berdeng uod na level 2 at matapos itong talunin ay napansin ng bida na may dalawang halimaw ng sabay. Ipinaliwanag ni Roxanne na ang bilang ng halimaw ay tumataas batay sa palapag na multiply sa dalawa, kaya sa ikalabing-anim na palapag ay maaaring 5 ang lumabas ng sabay. Kalaunan ay nakatagpo sila ng dalawang uod at agad pinatay ng bida ang isang ngunit nabalot siya ng sinulid ng isa pa. Bago ito makaatake ay naputol niya ito sa isang hiwa at naisip niyang nakakainis ang mga halimaw na iyon. Pagbalik sa lungsod ay napag-usapan nilang kailangan nilang mag-ingat kung marami ang uod upang hindi sila mabalot ng sinulid. Bigla ay pinahinto ng bida si Roxanne at pinapasulyap sa unahan dahil may lalaking nagtatago. Sinabi ng dalaga na tila minamasdan nito ang dating mansyon kung saan siya nakatira at marahil ay isang kliyente, ngunit sinuri ito ng bida at napagtanto niyang isa itong magnanakaw na level 3. Agad silang nagtungo kay Allen upang magbigay babala at nagpasalamat si Allen at sinabi na marami ang may galit sa kanya dahil sa kanyang trabaho. Nang sabihin ni Roxanne na bandido ang lalaki ay nagtanong si Allen kung paano nila nalaman. Hindi maaaring sabihin ng bida ang tungkol sa kanyang kakayahang pagsusuri, kaya sinabi niyang nakita niya ito noon habang nag-iipon siya ng pera para kay Roxanne. Binanggit ni Allen na may ideya siya kung sino ito at may kaugnayan ito sa lalaking ibinenta nila kamakailan. Ayon sa kanya, isang tao ang bumili sa bandido noong nakaraang araw kasama ang dalawang iba pa at hiniling na manatili muna ito roon hanggang kinabukasan, habang may nagtatanong sa kanya at ang isa ay nakikipag-usap sa bandido. Napansin din niyang kakaiba na may suot itong bandana ng magnanakaw, kaya posibleng may ugnayan na ito sa mga bandido bago pa nahuli sa nayon at tinanong ng bida kung nasaan ang lalaki. Sinabi ni Allen na nasa isang silid sa likod dahil pinayagan niya itong makagalaw sa loob ng bahay matapos magbayad. Iniisip ng bida na maaaring iniwan na bukas ang silid upang pagbuksan ang mga bandido sa gabi, nang sabihin ng bida na tila kalmado si Allen sa kabila ng panganib at ipinaliwanag nito na kahit may malaking grupo ang umatake sa mansyon, may mga alipin siyang mandirigma at hindi siya matatalo ng karaniwang mga bandido. Naunawaan ng bida ang sinabi ni Allen na iginiit kay Roxanne na umalis na sila dahil naipaalam na nila ang babala, ngunit nalungkot si Roxanne dahil mabuti ang pagtrato sa kanya roon lalo na't may isang matandang babae na nag-alaga sa kanya, dahil dito ay nagbago ang isip ng bida at inalok ang sarili bilang gwardya ni Allen. Sinabi niyang ayaw niyang magkaroon ng problema ang isang alipin na siya mismo ang nagbenta. Nagpasalamat si Roxanne sa kabutihan ng kanyang amo at pumayag si Allen at nag-alok pa ito ng bayad na millers at lahat ng kagamitan at intelligence card ng mga bandido na mapapatay ng bida ay agad na tinanggap ng bida ang alok.
Dinala sila ni Allen sa isang lihim na daanan at sinabi na hindi sila makikita roon at nagpaalam sila at babalik sa gabi. Habang papalayo ay humingi ng paumanhin si Roxanne dahil nabanggit niyang bandido ang lalaki. Iginiit ng bida na ayos lamang iyon at mabuti pa nga dahil nagkaroon sila ng trabaho. Pinayuhan lamang niya si Roxanne na maging maingat at sabihin agad kung may nakakahinalang bagay. Makalipas ang ilang oras ay ginigising ni Roxanne ang bida sa pamamagitan ng halik at sinabi na oras na at naghanda agad ang bida at nagulat na sasama rin si Roxanne. Pinayagan niya ito ngunit sinabi na manatili sa kanyang likuran upang hindi ito mapahamak. Pagdating sa mansyon ay naghihintay na si Allen at dinala sila sa ikalawang palapag kung saan may ilang malalakas na lalaki. Sinabi ni Allen na magbantay sila sa hagdan at ipaalam agad kung may mangyari, dahil nasa itaas ang mga nagbabantay sa mga alipin na hindi marunong lumaban. Idinagdag pa niya na mag-ingat dahil ayaw niyang may mangyaring masama sa isang kliyente tulad ng bida. Habang naghihintay ay naamoy ni Roxanne na may nagbukas ng pinto at agad silang kumilos at nakita nila sa dilim ang magnanakaw na tumatakbo. Binanggit ng bida kay Roxanne na manatili sa itaas at magbantay at habang papalapit siya, naalala niyang matagal na niyang gustong subukan ang isang kakayahang mahika na tinatawag na pagpapalit. Hindi niya alam kung paano ito gumagana at baka mapalitan ang kanyang kalusugan sa kalaban kaya't delikado itong gamitin. Gayunpaman ay ginamit niya ito at sumugod upang saksakin ang lalaki. Sa tama ng atake ay tila sumabog ang magnanakaw ngunit bumagsak din ang bida sa lupa dahil sa labis na paggamit ng mahika. Dumating si Roxanne at nag-alala sa kanya. Dumating din si Allen at nakita ang duguan na bangkay ng bandido. Nag-isip ang bida na baka mahalata nilang siya ang pumatay ngunit agad niyang inisip na maaaring gumamit ito ng isang self-destruct na orb, isang uri ng artifact na nagpapasabog sa gumagamit nito. Gumagaan ang loob ng bida nang malaman niyang walang nakapansin na gumamit siya ng mahika upang patayin ang bandido. Makalipas ang ilang sandali at nagpasalamat si Allen sa kanilang tulong at ibinigay ang kanilang bayad at habang pauwi kasama si Roxanne, masama ang pakiramdam ng bida dahil nasobrahan ang paggamit niya ng mahika sa pagsubok ng bagong kakayahan. Humingi ng paumanhin si Roxanne dahil pakiramdam niya ay wala siyang naitulong. Ngunit alam ng bida na siya ang may kasalanan dahil sa kagustuhan niyang subukan ang bagong kapangyarihan, naisip niyang kailangan niyang pumatay ng mga halimaw upang mabawi ang kanyang mana. Ginamit niya ang gate upang pumunta sa labyrinth ngunit lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan dahil sa dagdag na paggamit ng mahika. Matapos pumatay ng ilang halimaw ay unti-unti siyang nakabawi at nang suriin niya ang kanyang mga kakayahan, napagtanto niyang matapos gamitin ang kakayahang pagpapalit ay maaari na siyang gumamit ng mahika ng 4 na elemento. Tinanong niya si Roxanne kung anong uri ng mga mahika ang ginagamit ng mga salamangkero, at sinabi nitong kadalasan ay mga bola o iba pang anyo ng atake at naisip ng bida kung maaari siyang maglabas ng bola na apoy, at nang suriin ang kanyang estadistika ay nakita niyang kaya niyang lumikha ng fireball at maliliit na pagsabog ng apoy. Namangha si Roxanne dahil dati siyang isang simpleng explorer, ngunit ngayon ay nakagagamit na ng ganoong mahika at hiniling ng bida na panatilihin nilang lihim ang kakayahang ito. Sinubukan niya ang iba pang mahika tulad ng firewall bilang shield. Bagamat nabawasan ang kanyang mana at hindi na siya gaanong nanghihina o nalulungkot, pagdating sa ikalawang palapag, ginamit niya ang firestorm laban sa 2 halimaw na anyong puno at madaling natalo ang mga ito. Lalong natuwa ang bida at nagsimulang mag-eksperimento sa iba't ibang kombinasyon ng anyo at elemento. Ginamit pa niya ang mahika ng tubig para sa sariling pangangailangan at naisip niyang mas nais niyang umasa sa mahika kaysa sa espada, lalo na upang maprotektahan si Roxanne. Ipinahayag niya sa dalaga na nais niyang lumaban gamit ang mahika. Matapos ang isang laban ay sinabi niyang gusto pa niyang pataasin ang kanyang kapangyarihan. Binanggit ni Roxanne na karaniwang gumagamit ng baston ang mga salamangkero. Naisip ng bida na tama siya ngunit dahil 4 na araw pa bago ang pamilihan, iminungkahi ni Roxanne na pumunta sila sa lungsod ng Curator, na may malaking labyrinth at maraming tindahan para sa mga explorer. Matapos ang mahabang paglalakad, nakarating sila sa waiting room ng boss sa ikalawang palapag at dahil walang ibang grupo ay agad silang pumasok at lumitaw ang isang higanteng uod, kaya ginamit ng bida ang fire shield bilang distraction habang umatake si Roxanne. Sa pinagsamang atake ay natalo nila ang boss at tumuloy sa ikatlong palapag at naamoy ni Roxanne ang isang kobold. Hindi pa nakakita ng ganoong halimaw ang bida subalit nais niya itong makita at biglang lumitaw ang isang maliit na goblin na may kutsilyo.
isang kobold na level 3 at agad itong tinamaan ng fireball ng bida. Naglabas ito ng salt crystal at ito ang pinakamurang item sa guild, kaya bahagyang nadismaya ang bida ngunit nagpatuloy sa pagpatay ng maraming kobold upang makakalikom ng mas maraming salt. Tinanong ni Roxanne kung anong level na siya at nagulat nang malaman na level 20 na siya bilang explorer, salamat sa kanyang kakayahang magpataas ng XP at hiniling niyang ilihim din ito, at pagkatapos ay bumalik silang dalawa sa guild ng mga adventurer. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang isang babae na naghahanap ng mga adventurer na gustong pumunta sa kabisera ng kaharian, naunawaan ng Proto na may ganitong uri rin ng trabaho sa mundong iyon, kaya naging interesado siya at sinabi kay Roxanne na kung patungo sa Curator ang biyahe ay tatanggapin niya agad. Ngunit iginiit ni Roxanne na maaari rin silang pumunta dahil malapit lamang ang kabisera sa Curator. Ikinwento rin niya na minsan ay napadaan siya sa kabisera noong pumunta siya sa Curator at iminungkahi ng bida na subukan nilang pumunta, ngunit sinabi ng dalaga na mas mabuting manatili na lamang sila dahil napakamahal ng bayad para sa ganitong paglalakbay. Napansin ng bida na praktikal at maingat si Roxanne ngunit lumapit pa rin siya sa babae upang gamitin ang kakayahan niya. Nagpaalam siya kay Roxanne at nang magbukas ang isang uri ng gate, lumitaw siya sa guild ng mga adventurer sa kabisera ng kaharian. Pagdating doon ay hiniling niya sa babae na dalhin siya sa Curator at pumayag ito, at nang makarating siya roon ay napagtanto niyang maaari na siyang bumalik kay Roxanne gamit ang sarili niyang gate, dahil kaya niyang mag-teleport sa anumang lugar na dati na niyang napuntahan. Pagbalik niya kay Roxanne ay labis siyang pagod dahil malaki ang nabawas sa kanyang mana at umuwi sila at nagpahinga. Napag-isip-isip ng bida na habang nakatira sila sa isang posada ay wala silang gaanong privacy, kaya balang araw ay nais niyang magkaroon ng sariling bahay. Kinabukasan ay nagtungo ang bida sa lungsod ng Curator at ginabayan siya ni Roxanne patungo sa labyrinth. Napansin ng bida na may bayad ang pagpasok dito kaso sinabi ni Roxanne na maaari nilang gamitin ang gate upang makapasok basta't minsan na siyang nakapasok sa loob. Habang naglalakad ay napunta sila sa isang tindahan ng mga kagamitan sa bahay at tinanong ng dalaga kung naghahanap ba sila ng bahay. Sinabi ng bida na kailangan muna nilang pumunta sa armoria at naisip niya na marahil ay may kaalaman si Roxanne tungkol sa mga bahay dahil alam nito ang mga presyo ng upa sa Curator, na nasa pagitan ng 10,000 at 30,000 Nors bawat taon. Maaari pa silang makakuha ng napakalaking bahay sa halagang 50,000 Nors, naisip ng bida na mas makakatipid iyon kaysa manatili sa posada at hindi magiging mahirap magrente sa isang malaking lungsod. Iminungkahi ni Roxanne na maaari silang gumamit ng mahika upang manirahan kahit saan, ngunit tumanggi ang bida dahil ayaw niyang malaman ng iba na kaya niyang gumamit ng ganoong kapangyarihan. Pagdating nila sa armoria at nakita nila ang iba't ibang wand at baston na pangmahika, sa huli ay bumili sila ng isang wand dahil baguhan pa lamang ang bida at ayaw niyang makatawag ng pansin at makalipas ang ilang sandali, pumunta sila sa labas ng Curator upang tingnan ang mga lugar na maaaring tirhan. Pagkatapos ay bumalik sila sa babae sa tindahan upang tanungin kung maaaring manirahan ang kahit sino sa lungsod. Sinabi nitong maaari basta't maayos ang kanilang intelligence card at idinagdag din niya na ang lungsod ay nahahati sa 6 na distrito. Matapos ang mahabang paliwanag ng babae, tinanong ng bida kung may alam ba siyang bahay na maaari nilang upahan sa halagang 40,000 Nors bawat taon at sandaling nag-isip ang babae habang tinitingnan sina Roxanne at ang bida. Saglit na naisip ng bida kung napansin ba nitong alipin si Roxanne. Ngunit sinabi lamang ng babae na mabuting dalaga ito at tinanong kung nais ba nila ng bahay malapit sa labyrinth at sumagot ang bida na hindi mahalaga ang lokasyon, basta may lugar lamang silang matitirhan ng maayos. Makalipas ang ilang sandali ay dinala sila ng babae sa isang napakalaking bahay sa labas ng Curator. Sinubukan ng bida na makipagtawaran at banggitin na kailangan pang ayusin ang hardin at sa mahabang negosasyon, nag-alok ang babae na magbigay ng mga binhi para sa pagtatanim. Pagpasok nila sa bahay ay ipinakita ng babae ang bawat bahagi nito pati ang palikuran na ginawa ng dating umuupa. Binanggit din nito na may balak sanang ayusin ang mga tubo at gumawa ng pangalawang bathroom, kaya naisip ng bida na maaaring balak nitong gumawa ng shower noon. Tuwang-tuwa si Roxanne sa kusina at umakyat ang bida sa ikalawang palapag at napansin niyang dahil nasa iisang grupo sila, kaya niyang makita ang lokasyon ni Roxanne at sinubukan din niya ang gate sa loob at namangha sa lakas nito. Dahil kahit may mga proteksyong pader ay tila wala itong limitasyon.
Sa huli ay napagkasundoan nilang upahan ang bahay sa halagang 45,000 Norse bawat taon. Bumalik sila sa lungsod upang ma-verify ang kanilang intelligence card sa himpilan ng mga gwardya at matapos makumpirmang maayos ang lahat, nilagdaan nila ang kontrata. Bumili rin sila ng ilang kahon at gamit sa kusina ay umalis silang masaya at nagplano na bilhin ang iba pang kailangan kinabukasan at gamit ang gate. Dumiretso ang bida sa bagong bahay at namangha si Roxanne na nagagamit niya ito kahit may mga proteksyong mahika ang lugar. Muli niyang hiniling na ilihim ang kakayahang ito at pagkatapos ay nagtungo sila sa ikatlong palapag ng labyrinth ng valley upang subukan ang bagong wand. Nang lumitaw ang isang berdeng uod ay matagumpay itong natalo ng bida gamit ang ilang mahika at natuwa siya sa bago niyang sandata. Makalipas ang ilang oras ay bumalik siya kay Vale upang magrenta ng huling gabi sa Posada. Habang nasa silid ay naalala ng Prota ang lahat ng alaala mula nang mag-ipon siya upang mabili si Roxanne. Nang dumating si Roxanne upang maligo naging mas malapit muli ang dalawa. Kinabukasan, masaya silang nagpaalam kay Vale at nagpasalamat sa mabuting serbisyo at pagdating sa kanilang bagong bahay, lumikha ang bida ng tubig upang makatulong si Roxanne sa paglilinis at pagkatapos ay nagpasya silang subukan ang bagong labyrinth ng Curator. Matapos pumila ng matagal at magbayad ng ilang pilak sa gwardya, nakapasok sila at napansin ng bida na maraming adventurer roon at kahawig ang estruktura nito sa labyrinth ng valley. Dahil maraming tao ay ginamit ng bida ang gate upang bumalik muna sa bahay, masayang sinalubong siya ni Roxanne at nagkaroon sila ng tahimik na sandali, bigla silang naantala nang may dumating na maghahatid ng mga muebles na kanilang in-order. Matapos ang ilang oras ng pag-aayos ay pagod silang bumagsak sa kama. Nang mapansin ng bida na masayang gumagalaw ang buntot ni Roxanne at tinanong niya kung may darating pa bang iba at nang malaman niyang wala na, masaya siyang isipin na sa bagong tahanan ay wala nang manggulo sa kanila. Kinabukasan ay ginigising siya ni Roxanne at inamin ng bida na masaya siya sa kanyang bagong buhay, ngunit alam niyang kailangan pa rin nilang magpatuloy sa paglalakbay at pakikipagsapalaran kaya't iminungkahi niyang pumunta sila sa labyrinth ng Curator upang magpatuloy sa kanilang pag-unlad. Agad na nagtungo ang dalawa sa labyrinth at tinanong ng bida kung bakit napakaraming tao sa unang palapag. Ipinaliwanag ni Roxanne na dahil sikat ang labyrinth at may bayad ang pagpasok, sinisikap ng mga tao na mas ulit ang oras nila roon. Tinanong ng bida kung mayroon na bang nakatapos ng buong labyrinth, ngunit sinabi ni Roxanne na wala pang tala na may nakagawa nito at ang pinakamalayong narating ay ng unang emperador, na umabot hanggang ika-71 palapag. Nang oras na nila at harapin ang boss ng unang palapag at napag-alaman nilang isa lamang itong kobold, madali itong natalo ng bida sa isang hiwa at pagdating sa ikalawang palapag ay nadismaya siya nang malaman na puro kobold din ang mga halimaw, kaya nagpasya siyang umuwi muna. Ipinapaalala ni Roxanne na kailangan nilang kunin ang mga binhi na ipinangako ng babaeng nagpaupa sa kanila ng bahay, sumama ang bida at inisip na magandang pagkakataon din iyon para kumain. Pagdating sa tindahan, kinuha nila ang mga binhi at naisip ng bida na bumili ng kasangkapan upang araruhin ang lupa sa kanilang hardin at noong una ay tumanggi si Roxanne, subalit hindi pumayag ang bida na magtrabaho siya gamit ang sariling kamay lamang kaya binili niya ang kagamitan. Pagbalik sa bahay ay buong araw silang nagtrabaho at inararo ang lupa at gumawa pa ang bida ng bakod sa paligid ng taniman. Nang dumating ang babae upang kunin ang maruruming damit ay naisip ng bida na mas maganda kung may sariling bathtub sila na may mainit na tubig. Naisip din ni Roxanne na kailangan nila ng palanggana para sa paglalaba at agad na pumunta ang bida upang bumili at nang makita niyang may ibinebentang bathtub ang tindero, nagtanong siya kung maaaring magpagawa ng mas malaki. Sinabi ng tindero na maaari ngunit kailangang ipagawa ito at nang marinig ng bida na 2,000 Norse ang halaga, agad siyang pumayag at pagkaraan ng ilang oras ay bumalik sila sa labyrinth at napansin ng bida na may ibinagsak na parang harina ang isang kobold. Sinabi ni Roxanne na mas masarap ito kaysa karaniwan kaya't nagpasya silang umuwi upang maghapunan, gumawa ang bida ng isang creamy stew at namangha si Roxanne sa lasa nito at habang kumakain, iniisip ng bida na malapit nang matapos ang kanilang bathtub. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy silang mag-level up sa labyrinth at paminsan-minsan ay bumisita kay Vale. Kalaunan ay hinarap nila ang isang boss na anyong kambing at inamin ng bida na dati ay natatakot siya sa pakikipaglaban, ngunit ngayon ay may kumpiyansa siya dahil kasama niya si Roxanne na matapang at bihasa sa labanan. Naisip pa ng bida kung may halimaw na tunay na kinatatakutan si Roxanne,
Habang susugod ang bida upang tapusin ang halimaw ay naglabas ito ng isang malakas na sigaw na nakapinsala sa kanya. Gayunpaman ay inuna niyang protektahan si Roxanne at habang tinatamaan ang halimaw ng mga espada, sabay niyang ginagamot ang sarili at si Roxanne hanggang tuluyan nilang natalo ang boss at matapos ang laban, binanggit ni Roxanne na tila natigilan siya ng ilang segundo. Naisip ng bida na maaaring ang sigaw ng halimaw ay may kakayahang magpatulog o magparalisa ng kalaban, at napagtanto niyang isa itong napakapeligrosong kakayahan kung mas lalong lalakas pa ito at sa huli, nang makita ng bida na maayos ang kalagayan ni Roxanne ay naisip niyang mas mabuting umuwi na sila. Makalipas ang ilang sandali ay makikita silang naghihintay sa labas ng bahay at dumating ang lalaki na may dalang malaking bathtub na kanilang in-order, pagkatapos ihatid ito ay umalis na ang lalaki at ipinasok nila ang bathtub sa loob. Nalito si Roxanne kung ano iyon kaya't ipinaliwanag ng bida na doon sila maliligo at gamit ang kanyang mahika, inihanda niya ang tubig at sinigurong mainit ito at inamin ng bida sa sarili na ginawa niya ang lahat ng ito dahil nais niyang maligo kasama si Roxanne, at talagang nag-ipon pa siya ng pera para lamang matupad ang kagustuhang iyon. Matapos mapuno ang bathtub at sinabi niyang sabay silang gagamit nito at masayang pumayag si Roxanne. Habang nasa loob sila ay ipinakita pa ni Roxanne na kaya niyang gumawa ng sabon gamit ang kanyang kakayahan sa alchemy. Nag-enjoy silang dalawa sa bagong bathtub at humanga ang bida sa pagkakataong makasama si Roxanne ng ganoon. Gayunpaman ay naalala niya na nasugatan si Roxanne sa laban kaya't ng gabing iyon habang natutulog ito, naisip niyang hindi niya maaaring ilagay sa panganib si Roxanne palagi at kahit kaya niyang gumamit ng gate, hindi nito inaalis ang posibilidad na mapahamak siya. Kaya naisip niyang kailangan nilang magkaroon ng mas maraming kasapi sa grupo upang mas maprotektahan siya. Kinabukasan ay nakarating sila sa ikapitong palapag ng labyrinth at nakapatay ng isang kuneho at matapos makuha ang balat nito, iginiit ng bida na marami na silang nakolekta at malaking tulong iyon mula kay Roxanne. Nagpunta sila sa kabisera upang ibenta ang mga balat sa isang mananahi na mas mataas magbigay ng bayad kaysa sa guild. Ngunit nalaman nilang bumibili lamang ito kung aabot sa 100 piraso ang dami, kaya bumalik sila sa labyrinth upang mangolekta pa. Dahil sa matalas na pang-amoy ni Roxanne at nakahanap sila ng isang treasure chest at dahil maaga pa, nakuha nila ang mga kayamanan sa paligid at makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa silid ng boss at hinarap ang isang mabangis na pulang kuneho. Matapos ang ilang palitan ng atake, tinapos ito ng bida sa isang malakas na hiwa ng espada at pinuri siya ni Roxanne tulad ng dati at nag-iwan ang halimaw ng karne, at natuwa ang bida dahil makakakain sila ng masarap. Pagbalik sa bahay ay sinubukan ni Roxanne ang isang bagong recipe gamit ang karne at namangha ang bida sa lasa, dahil dito ay nagpasya silang mangolekta pa ng karne sa susunod at makalipas ang ilang laban, nakarating sila muli sa waiting room ng boss at kinailangan nilang maghintay. Nakilala nila roon ang isang lalaki na nag-iipon ng pera upang makabili ng kasamang alipin at sinabi nitong 2 taon na siyang nasa ikapitong palapag. Nang bumukas ang pinto ng boss room ay nagpaalam ang lalaki sa kanila at pumasok sa loob at dahil sa sinabi ng lalaki, napapaisip ng mabuti ang bida dahil napakahabang panahon ang 2 taon para manatili sa iisang palapag. Makalipas ang ilang sandali kanila na ang turno at pagpasok nila sa silid, napansin ng bida na tila naghihintay na sa kanila ang boss at bagay na hindi pa niya naranasan noon, kaagad niyang ginamit ang mahika ng pagpapabagal at sa isang malakas na hiwa ay natalo niya ang boss. Matapos kunin ang karne ay nakita nila sa malayo ang ilang kagamitan at nagulat ang bida. Ipinaliwanag ni Roxanne na naghihintay ang boss dahil natalo nito ang naunang grupo at nakakita rin sila ng isang itim na kristal na isinama ng bida sa sarili niyang kristal. Naisip din niya ang lalaking nakausap nila at napagtanto na marahil ay namatay ito sa loob. Kinagabihan ay hindi maalis sa isip ng bida ang nangyari at naunawaan niyang napakapanganib ng labyrinth at alam niya ngayon ay nakaligtas siya, ngunit bukas ay maaaring siya naman ang mapahamak at dahil dito, nagpasya siyang maging mas maingat at mas malakas upang maprotektahan si Roxanne. Kinabukasan ay mas maayos na ang kanyang pakiramdam at muli silang nagtungo sa labyrinth. Naisip niyang kung may darating mang masamang araw na kailangan niyang maging mas handa, matapos pumatay ng maraming halimaw ay sinuri ng bida ang kanyang inventaryo at nakita niyang may higit sa 300 balat na sila. Agad silang pumunta sa sastreria sa kabisera upang ibenta ang mga ito, inilabas ng bida ang napakaraming balat at humingi ng oras ang mamimili upang sukatin at timbangin ang mga ito at habang naghihintay,
napansin ng bida ang isang tindahan ng damit at tinanong si Roxanne kung ano ang palagay nito. Nagustuhan ito ni Roxanne kaya bumili ang bida ng dalawa at pagkatapos ay tinanggap nila ang bayad sa mga balat at umuwi. Sa bahay ay binanggit ni Roxanne na gagamitin niya ang bagong damit sa isang espesyal na pagkakataon, ngunit iginiit ng bida na maliligaw muna sila. Dahil kulang ang kanyang mana para painitin ang tubig, iminungkahi niyang pumunta muna sila sa labyrinth upang makakuha ng dagdag na mahika. Pagdating doon ay nagpakita ang ilang halimaw at sandaling nawala ang konsentrasyon ng bida at tinamaan si Roxanne ng isang toro. Agad niyang natalo ang halimaw ngunit napagtanto niyang muntik na silang mapahamak dahil sa kanyang pagkukulang. Pagbalik sa bahay ay napansin ng bida na may maliit siyang hiwa sa daliri at nag-alala si Roxanne. Matapos magpahinga at napansin ng bida na suot ni Roxanne ang bagong damit at namangha siya at kinabukasan, muli silang nagtungo sa labyrinth at hinarap ang maraming kuneho. Gumamit ang bida ng mga bola na apoy at madaling natalo ang mga ito. Napansin niyang mas dumarami ang mga halimaw na sabay-sabay lumilitaw kaya't kailangan nilang maging mas maingat sa mga susunod na palapag. Nang bilangin nila ang kanilang nakuha ay napansin ng bida na 3 ang kanilang natalo subalit 2 lamang ang balat, gayunpaman ay masayang ipinakita ni Roxanne na nakakuha sila ng isang skill crystal at agad silang bumalik sa bahay, hindi maalis ng bida ang tingin sa bagong kristal ng kakayahan na nakuha nila mula sa kuneho. Gayunpaman ay nadismaya ang bida nang malaman niyang kailangan pa niyang humanap ng mapagkakatiwalaang duwendeng panday upang ma-enchant ang kristal. Dumating si Roxanne upang kumain at ipinakita ng bida na naging dilaw na ang kristal. Namangha ang dalaga dahil ilang oras lang ang nakalipas ay berde pa ito, ipinaliwanag ng bida na pinagsama niya ito sa isa pang kristal upang mabuo ang bagong anyo at naisip din niyang ang dilaw na kristal ay maaaring nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 Nors. Dahil dito ay iminungkahi ng bida na pumunta sila sa Valye upang makausap si Allen. Nag-alala si Roxanne pero binanggit ng bida na nais niyang mag-iwan ng testamento, dahil mula nang mamatay ang isang explorer ay hindi na siya mapapalagay tuwing pumapasok sila sa labyrinth. Binanggit din niya na kapag namatay ang amo at karaniwang nawawala rin ang alipin, nakiusap si Roxanne na huwag niyang isipin iyon at magtiwala sa kanya dahil paprotektahan niya siya at hindi hahayaang mamatay. Sa huli ay tinanggap ng bida ang kagustuhan ni Roxanne at hindi na itinuloy ang usapin ng testamento. Gayunpaman ay ipinahayag niyang pupunta pa rin siya kay Allen dahil kailangan nilang dagdagan ang kanilang grupo, lalo na't mula sa ika-8 palapag ay 4-4 na ang mga halimaw na lumilitaw at naisip ng bida na kung nais niyang mas pagtuunan ang paggamit ng mahika, kailangan nila ng ika-3 kasapi. Makalipas ang ilang oras ay dumating sila kay Allen na natuwa muling makita ang bida. Diretsahang sinabi nito na nais niyang bumili ng isa pang kasapi at tinanong pa niya kung may duwendeng panday. Ngunit binanggit ni Allen na mahirap makahanap ng ganoon at kadalasang nagkakaroon ng alitan kapag pumapalpak ang enchant. Kaya nagtanong ang bida tungkol sa isang duwendeng mandirigma at sinabi ni Allen na mayroon siyang isa, ngunit hindi pa ito nasa tamang kondisyon para lumaban at humingi ng opinyon ang bida kay Roxanne, at iminungkahi nitong kilalanin muna ang duwendeng inaalok. Pumayag ang bida at makalipas ang ilang sandali ay bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na ikinatuwa ni Roxanne dahil ito ang nag-alaga sa kanya noon. Kasunod nito ay lumabas ang duwendeng si Sherry, ang nag-iisang duwende sa lugar at sinuri siya ng bida at napansin na halos kaedad lamang siya ni Roxanne at mukhang malakas pa rin. Ipinakilala ni Sherry ang sarili at ipinakita ang kanyang masiglang personalidad. Malungkot niyang inamin na hindi siya naging panday na bagamat isa siyang level 10 explorer at ipinaliwanag niya na karaniwang nagiging panday ang mga duwende kapag umabot sa level 10, ngunit hindi siya tinanggap ng guild ng mga panday dahil may iba pang kinakailangang kwalifikasyon. Naisip ng bida na tila masyadong sarado ang isip ng sistema at nagtanong kung sapat na ba ang isang pagtanggi upang hindi na muling subukan. Sa kabila ng lahat ay naisip ng bida na maaaring maging magandang karagdagan si Sherry sa kanilang grupo. Idinagdag pa ni Sherry na siya ang pinakamahusay na mandirigma sa kanilang nayon at tiniyak na hindi siya magiging pabigat sa labyrinth. Pagkasabi ng mga salitang iyon ay pinakiusapan ni Allen si Sherry na umalis muna upang makapag-isip ang bida. Naiwan sina Micho at Roxanne na nag-uusap at napaisip ang bida kung bakit tila sabik si Sherry na mabilis siya, dahil karaniwan ay hindi naman nagpapakita ng ganoong interes ang mga alipin. Binanggit ni Roxanne na maaaring magandang kasapi si Sherry dahil kahit hindi siya eksperto tungkol sa mga duwende,
Malinaw na determinado itong lumaban sa mga labyrinth at naisip din ng bida na mabuti at hindi tumututol si Roxanne sa ideya na magkaroon siya ng isa pang kasama. Idinagdag pa ni Roxanne na marahil mababa ang presyo ni Sherry dahil sa edad nito at nagulat ang bida dahil ayon sa kanyang evaluate skill ay 16 na taong gulang ito. Ipinaliwanag ni Roxanne na ang mga duwende ay may mas manipis na tainga kapag medyo mas matanda na, kaya napaisip lalo ang bida. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Allen kasama ang matandang babae at lumabas si Roxanne upang makipag-usap sa dati niyang tagapag-alaga. Naiwan ang bida at si Allen na nag-uusap at diretsahang sinabi ni Allen na 16 na taong gulang si Sherry, wala pang naging lalaki at malusog. Ipinahiwatig ng bida ang tungkol sa tainga nito ngunit iginiit ni Allen na likas lamang iyon at tama ang presyo na 300,000 Nars. Nag-alok siya ng diskwento at ibinaba sa 270,000 Nars ngunit nagkunwari ang bida na nag-atubili at matapos ang matagal na tawaran, pumayag si Allen na ibenta si Sherry sa halagang 197,000 Nars. Pagkatapos magbayad, bumalik ang bida kay Roxanne at iginiit niyang nabili na niya si Sherry at sandaling natigilan si Roxanne ngunit agad ding ngumiti. Ipinakilala si Sherry at sinabi ni Allen na mula ngayon ay pag-aari na siya ng bida. Nagpakilala ang dalawang babae sa isa't isa at binanggit ni Roxanne na siya ang unang alipin, ngunit pabirong sinabi ni Sherry na tila mas mukha pa itong asawa ng bida. Tinanggap ni Allen ang kanilang intelligence card at opisyal na inilipat si Sherry bilang alipin ng bida. Matapos magpasalamat ay umalis sila at tinanggap ng bida si Sherry sa grupo. Sinuri niya ang mga estadistika nito at napansin na wala pa itong kakayahan sa panday, kaya kailangan nilang mag-isip ng paraan upang ma-unlock iyon. Habang naglalakad silang tatlo ay maraming tanong si Sherry kay Roxanne tungkol sa mga kakayahan ng bida bilang explorer. Sinabi ni Roxanne na sa bahay na lamang sasagutin ang lahat ng tanong at pagkatapos gamitin ng bida ang gate ay nagulat si Sherry. Pinapaupo siya ni Roxanne ngunit tumanggi ito dahil naniniwala siyang hindi dapat basta umupo ang isang alipin. Ipinaliwanag ni Roxanne kay Sherry na hindi ganoong uri ng amo ang bida na malupit sa mga alipin at dahil dito ay mas naging panatag si Sherry at umupo. Agad niyang tinanong ang bida kung kaya ba nitong gumamit ng maraming kakayahan dahil hindi niya maiwasan ang tanong. Inamin ng bida na isa siyang explorer na may kakayahan ng isang adventurer, ngunit hindi siya ordinaryong adventurer. Nabanggit ni Sherry na may mga alamat tungkol sa mga Diyos na may maraming kakayahan na katulad ng bida, subalit hindi na iyon pinapalawig ng bida at agad niyang binago ang usapan at tinanong niya si Sherry kung anong sandata ang gamit nito sa labyrinth. Sagot ni Sherry na ang espesyalidad niya ay sibat ngunit dahil makakasama niya si Roxanne sa unahan, mas mabuting gumamit siya ng maso at naisip ng bida kung maaari bang ma-unlock ni Sherry ang kakayahan sa panday kung makakapatay ito ng halimaw gamit ang maso. Binanggit ni Roxanne na sila ang haharap sa mga halimaw habang ang bida ay maghagis ng mga mahika. Namangha si Sherry nang marinig na kaya ng bida ang parehong offensive at defensibong mahika, kaya pinakiusapan siya ng bida na ilihim ito. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo sila sa palengke upang bumili ng maso para kay Sherry. Ipinaliwanag ni Sherry na kahit maliit ang mga duwende at napakalakas nila at pagdating sa armoria, pumili siya ng maso at natuwa rito. Pagbalik sa bahay at matapos ang mahabang usapan ay binanggit nila kay Sherry na pupunta sila sa labyrinth at tinanong kung nais niyang sumama at pumayag siya. Habang naghahanda ay tinanong ng bida kung may alam siya tungkol sa mga slot ng kagamitan. Ayon kay Sherry ang alamat na raw iyon kung walang bakanteng slot ang kagamitan ay hindi ito maaaring pagsamahin sa kristal, ngunit naniniwala ang bida na kaya niyang malaman ang totoo dahil siya lamang ang may kakayahan na mag-evaluate. Tinanong din ng bida kung kilala niya ang hero class at masiglang sumagot si Sherry na ito ay isang maalamat na klase na sinasabing taglay ng unang emperador, ngunit mula noon ay wala nang nakakuha nito at naging alamat na lamang. Pagdating sa labyrinth ay ipinakita ng bida ang kanyang galing sa pakikipaglaban at natalo ang ilang halimaw na ikinagulat ni Sherry, gayunpaman ay mas pinuri nito si Roxanne at nang mapuno ang mana ng bida, nagpasya silang umuwi at ginamit niya ang gate. Nagulat si Sherry na kaya niyang gamitin ito kahit sa labas ng labyrinth. Ipinaliwanag ni Roxanne na kayang gumamit ng maraming uri ng mahika ang bida at inamin din ng bida na level 33 na siya bilang explorer, na ikinagulat pa ni Roxanne dahil huli nitong alam ay level 20 lamang siya. Pagkaraan ay naghanda si Sherry ng masarap na pagkain ayon sa paraan ng mga duwende. Inanyayahan siya ng bida na umupo at kumain ngunit nag-alinlangan siya,
muling ipinaliwanag ni Roxanne na sa kanila ay maaari siyang kumain sa mesa. Ayon sa kaugalian ay dapat maghain muna ang amo, nang kukuha ang bida ng pangalawang plato para kay Sherry at napansin niya ang masamang tingin ni Roxanne, kaya ibinigay niya ito kay Roxanne at natuwa ito at namangha ang bida sa lasa ng pagkain. Tinanong ni Sherry kung bakit sila pumunta sa labyrinth bago kumain at maligo, ipinaliwanag ng bida na malakas sa mana ang paggamit niya ng mahika at ang espada niyang Durandal ay nakaka-absorb ng mahika. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong likas na kakayahan ng mga tao, dahil ang mga beastman ay may kakayahang mandirigma at ang mga duwende ay sa panday at nagkatinginan ang dalawang babae at pabiro na sinabi na ang mga tao raw ay may likas na ugaling maging mapusok, kaya madalas silang mapagbintangan ng kalokohan. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok ang bida sa bathtub at naisip na sabay silang maliligo, pumasok ang dalawang babae at pakiramdam ng bida ay para siyang nasa paraiso.